Pinabibilisan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabalik ng supply ng tubig at kuryente sa Marawi City. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation na mas paigtingin pa ang mga hakbang para sa pagsasaayos ng Marawi City. Sa sectoral meeting sa palasyo, partikular na pinatututukan ng Pangulo ang mga pangunahin na pangangailangan, kasama na riyan ang kuryente, tubig at pabahay sa lungsod na malubhang napinsala dahil sa pagsalakay ng Mauti Group noong 2017. Ipinunto niya na napakahalaga ng supply ng tubig sa lugar kahit limitado ang supply ng kuryente. Ipinaliwanag naman ng OPAMR na nagkaroon lang ng delay sa pagpapatupad ng bulk water supply project ng Local Water Utilities Administration o LWUA dahil sa legalidad nito. Tinutugunan na ito ng pamahalaan at nangako na rin ng LWUA na tatapusin ang proyekto bago matapos ang taon. Inatasan na rin ng Pangulo ang OPAMR na kausapin ng private landowners sa Marawi na palawigin pa ang kontrata para magamit ang kanilang lupa sa pabahay para sa mga residenteng apektado ng Marawi Siege. Nagpaso na kasi ang kontrata ng mga ito sa nakaraang administrasyon. Nakapaloob sa kontrata ang kasunduan na gagamitin muna ang mga private land sa loob ng 5 taon habang itinatayo ang mga permanenteng tirahan ng mga residente. Ikinalugod naman ng isang mambabatas ang naging direktibang ito ng Pangulo. Ayon kay Congressman Zia Alonto Adyong, magbibigay daan ang direktibang ito ng Presidente na matugunan ang matagal ng hinaing ng mga taga-Marawi. Dahil anya rito, mas mapapabilis ang pagbangon hindi lamang ng Marawi, kundi pati na rin ang pamumuhay at dignidad ng mga taga-roon. Inatasan din ng punong ehekutibo ang Department of Energy na ipagbigay alam sa mga concerned agency ang tungkol sa mga nakabinbing energy projects. Yan ay para mas mapabilis ang proseso ng paglalabas ng mga permit. Inatasan din niya ang DOE na pabilisin ang integration ng application at permitting processes ng lahat ng kanilang proyekto sa ilalim ng Energy Virtual One-Stop Shop o EVOS, para mas streamline o mapabilis ang mga energy project application. Ayon sa PCO, nasa 56 energy-related processes mula sa 103 ang na-integrate na sa EVOS mula nang i-roll out ang project noong 2020. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.